Paano nga ba aabutin ang mga kababayan nating katutubo dito sa Pilipinas? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez ng Philinvest Community Christian Fellowship. Ako naman po si Pastor Erwin Amador ng Green Hills Christian Fellowship, New Valley. At kasama po natin ngayon ang mga malapit po naming kaibigan, si Pastor Neil at si Pastora Doreen Benavides ng Saleng Leadership Institute. Magandang araw, Pastor Neil, Pastora Doreen. Magandang araw, Pastor Eric, Pastor Erwin. Masaya kami sa oras na ito na binigay niyo sa amin upang makasama dito sa inyong programa. At Pastor Erwin, hindi ngayon lang natin nakatagpo ang mag-asawang ito. Ayan. Actually, si Prof. or Pastora Doreen ay sabi ko nga, ang aming connection niyan ay ang gumigit na ay yung Church of God Makati dahil ako po ay nanggaling din sa Church of God Makati at kakilala ko po yung kanyang uncle, si Pastor Noli Gonzales. Ayan, siya po ang aming music director. Noong pong panahon ng ating kabataan ay isa ako sa mga tumutugtog dyan sa Church of God Makati. Ayan. Mukhang matagal na yun kasi kabataan pa eh. Hindi naman, ano lang yan, mga nakalipas na taon lang naman yon. Si Pastor Doreen naman ay na-meet ko through a common friend kasi tayo naman ay dinala sa Panginoon ng isa pong matalik kong kaibigan, yung aking pong matalik na kaibigan, si Pastor Jesse Dedel na sumalangit na. At yan po yung aming connection ni Pastor Doreen. At siguro maganda pag-usapan muna natin, no? Kasi napaka-interesting nitong ministry ni Pastor Neil. Siguro maganda kwento po muna ninyo yung paano, kailan kayo nagkaroon ng passion for world missions bago natin tutukan itong particular na ministry ninyo with the Mangyans. Pareho po kami ni Neil na maagang nasabak sa ministeryo. Actually, si Neil ay 15 years old nung first church niya na tinayo. Kasi that time, ano ulit yung sinasabi mo? Malapit nang dumating si Lord, may sense of urgency kaya kailangan ng ipahayag ang salita ng Panginoon. So nag-drop out ako sa high school noon para mag-full-time sa isang church planting project. Ako naman po ay 18 years old ako when I delivered my first sermon kasi passionate kami pareho sa preaching the gospel. At kami ni Pastor Neil ay nagkita sa seminary kasi pareho kaming nag-aral sa Asian Seminary of Christian Ministries. At isa sa mga subject ko sa that time sa Masters in Divinity ay isang research project sa missions course na sabi ng professor, I want you to study a people group and come up with evangelistic strategies and paraan kung paano aabutin itong people group na ito. At dahil at that time ay nakasama ko na si Neil sa isang youth camp na ang seminary namin, ang naging host, ang seminary namin, ang naging worker sa youth camp na yun. Nakita ko na ay magaling mag-preach itong taong ito. So I invited him to join my team. Dahil crush mo. Pwede rin. Doon pala nabuo ang Doon din. pagmamahalan. Ayan, doon din. So 15 people, 15 students, and some are members of the church joined me in the trip to Mindoro. Primarily, this trip is to really study a people group. Ang tanong niyo siguro, why the Mangyans? When my parents were still students in the seminary, kasi my father and mother were two of the 7 first students of ASCM or Kogba
Church of God Bible Academy at that time in 1973. So, naikwento na ng mga magulang ko yung experience nila sa tribong ito. So, nung namimili ako, ano kayang people group ang gusto kong pag-aralan? And God led me to the Mangyan tribes in Occidental Mindoro. So, Si Uncle Gilbert. ayun, may isang pastor din na uncle ko sa Mindoro. So, sabi ko magiging madali kung sa Mindoro na lang kasi may tutuluyan at may tutulong sa akin na hanapin yung mga tribo sa bundok. So, this was in 1999, so 24 years ago. At we made the trip to Occidental Mindoro. At that time, gaano kahirap, Pastor Neil, that time? Ang hirap nun dahil night trip kami, bus to Batangas Pier from Pasay. And then Roro, 3.5 hours. And then talagang rough road from Abra de Ilog to our to Sablayan, dun sa area of our target ministry. Yes, so pagdating doon ay doon sa schedule na ginawa ko ay magpapahinga ng konti, tapos magbe-breakfast at aakyat na ng bundok dun sa first. Hindi pa pala pagdating nyo, hindi pa pala mismo Hindi doon. pa yun. Hindi pa. Base Hindi pa lang. pa, base pa lang yun. Doon Uh-huh. sa host church. Host church. Oo. So, yun nga yung plano na magpapahinga lang ng konti, kakain at aakyat na ng bundok. Kaya lang, anong nangyari? So, kalahati sa mga kasama namin sa team, mga may edad. Nung time na yon, kami go. Pero may edad, nag-request kay Doreen, sabi, pahingan muna tayo kasi sakit ng mga likod. Kasi sa bubong kami ng bus, literally, 4 hours na. Sa bubong kami ng bus na nakasakay at talagang lubak-lubak. So, naunawaan naman ni Doreen yung sitwasyon. So, nagpahinga at nagpatuloy kami sa paghahanda. So, Tuesday morning na natuloy yung pag-akyat namin dun sa first tribe. At pagdating doon, dahil nasabihan naman kaagad yung tribo, so nandun na yung chieftain, nandun na yung elders sa community. So, meron kasi kailangan peace offering, pag-uusap before you are permitted to enter the village. So, usap-usap muna until finally we were permitted to go inside the village and address the people. At ang unang ginawa namin ay, dahil nga team kami, may mga presentation, may mga sayaw, may games, may awit, and then preaching the gospel through a translator. Kasi ang salita ng tribong ito ay Alangan language. So, si Neil ang nag-preach ng gospel. At ang ganda ng message ni Neil kasi ito yung pagpapaliwanag kung bakit pinanganak si Jesus, pumunta si Jesus, mahalaga tayo, mahalaga ang tao makasalanan, ganito, ganyan. Pero, anong nangyari, Pastor Neil? Habang nag-preach ako, merong commotion na nangyayari sa likod. May sumisigaw doon, yung wife ng chieftain. And nakita ko si Doreen doon, kausap yung babae. Yes, at tinatanong ko dahil yung sigaw niya kasi yung language hindi ko maintindihan. So, yung translator sabi ko, pwede bang paki-translate sa akin kung bakit siya galit? Kasi yung shout, it was a combination of anger and grief. At actually, hindi nakikita ni Neil pero dinuduro niya si Neil sa likod. So, sabi ko, may nangyari. At ang translation, nung sinisigaw niya, ay bakit ngayon lang? Tapos galit na galit, umiiyak siya. Pero naramdaman ko na kasi ang sagot ko sa kanya, pasensya na po kayo dahil matagal kaming maglakad. Because I thought she was angry because we were so late. Kasi remember, Monday pa kami nandun. Tapos umaga, 4 na oras ata tayong naglakad. Siyempre, Manila lakad kami. Hindi kami lakad Mangyan. So, ang bagal-bagal talaga. Matagal kami bago nakarating. Pero, nung nagpapaliwanag ako at yung translator pinapaliwanag sa kanya, hindi siya tumigil. Talagang galit na galit pa rin. Sabi ko doon sa translator, may nangyari na kailangan tanungin natin siya. Tanungin mo siya, ano yung nangyari? Tapos, habang nag-uusap sila, nakita ko yung mukha ng translator na bigla. Sabi ko, oh my Lord, something happened. Nung pumunta sa akin ng translator, kasi magkakaharap kami, ang sabi niya, Doreen,
meron silang babing inalay. Meron silang babing pinatay kahapon. So, nagulat ako, shock ako. Sabi ko, anong ibig sabihin? Pinatay o namatay? Kasi iniisip ko, pag namatay, it's a natural cause. Pero pag sabi pinatay, alay, ano yung human oo, sacrifice? ito ay sinadya. So doon ko nalaman, kasi sabi ko sa translator, kailangan ipaliwanag mo anong nangyayari. So doon ko nalaman na ang mga mangyan, meron silang belief, paniniwala. Kasi ang mga mangyans, they are enemies. They worship the river, the big tree, huge rock, they fear the spirits. At meron silang paniniwala nung panahon na yon na ang mga bata, pag ito ay pinanganak, baby, newly born baby, at lumiyad sa kanluran where the sun sets, tumingin, lumiyad, ay ito ay indication ng partera ng midwife na ito ay cursed baby, meaning to say, that baby is being called by the spirits to be sacrificed to appease them. Or Or else, kung hindi nila gagawin yon, somebody in this village, in this tribal village, will die or magkakasakit ng malubha. And eventually, nalaman ko na hindi lang pala yung mga baby na lumiliyad sa kanluran, yung mga baby din na namamatay ang nanay, ibig sabihin, kasi they fear death. Death for them is a curse. So, every time that happens in the village, anong ginagawa, Pastor Neil? So the whole community will leave the village. Yeah. Iniiwan mga bahay, mga ari-arian when that happens in the Ano yun, village. temporarily iiwan? Yes. Yes. So that's why when somebody is sick and nakikita nila na wala ng pag-asa, they will bring that person out of the village and let the person die in the field. The field. Kasi if the person dies inside the village, everyone will have to leave. Everyone has to leave. Kaya kung kayo po ay sasama sa amin sa bundok ng Mindoro, ay marami po tayong mga makikita na mga tumpok-tumpok na mga bahay-bahay na makikita bakit deserted, bakit abandoned. Hindi na nila binabalikan. Hindi na. Kasi may curse na yung place. Oo. So, at that moment, while Neil was preaching, while I was talking to the wife of the chieftain, God has called me and got my attention. And this is what God has made me sense. Sabi niya, when you see the need, you are the solution. Because I knew at that moment that the only way that this culture, this belief will be transformed is through the power of the gospel. So ito yung dahilan kung bakit we stayed with them for the last 24 years. Tapos balikan lang natin, Pastor Neil, Pastor Doreen, paano nila pinapatay? Nako, yung bata? Sige, ako na ba? Maraming paraan. Ang usual na paraan, ang tawag nito ay yung smothering. Yung kukuha sila ng cloth, tapos kasi baby itong pinag-uusapan natin, no? Ilalagay dito hanggat hindi na makakahinga yung baby. That's one. Another ay yung tawag nila yinayantok. Yung ratan na kahoy na pliable ay linalagay dito, ini-strangle yung baby. Ang pangatlo naman ay they will just dig a dirt tapos bury the baby alive. Actually si Atom Arroyo ng GMA may kwan na to. Ano tawag doon? May documentary na ng mga batang mangyan na ganito ang experience sa Mindoro. Yung iba ina-abandon. Like for example, something happened just this April. Yeah, this April. So it came to the attention of a pastor, our pastor friend, na merong isang mother na namatay. So pinuntahan niya. Kaya lang nakarating sa kanya yung news. It was too late. Medyo late na. So pagdating niya, 4 days. nanganak ng twins kasi yung nanay, namatay yung nanay, and then they just abandoned the twins. The twins So died. when the pastor arrived, it was already too late. Wow. Yun ang dahilan, Pastor Eric at Pastor Erwin. Ako naman po, when I was there, talagang nakita ko yung poverty nung lugar. Yung mga bata kumakain ng dry grass because of hunger. And talagang masasense mo yung malnutrition sa area. And hindi lang yun, doon lang kami nakakita na yung mga katutubo, hindi pwedeng, kahit walang laman yung bus sa loob, hindi sila pwedeng sumakay sa loob ng bus, sa ibabaw sila ng bus.
And unfortunately, nangyayari yan hanggang sa panahon ngayon na na yung mga UV Express na van, hindi sila pwede pumasok sa loob, kundi sa labas, sa sa top load sila dapat sumakay. So Ngayon yun Pastor, ngayon they're yun. very Bakit sila ginaganon? Discrimination. Parang, Kasi mababaho daw discrimination. sila, Pastor. So they have to change their appearance so that they can Be accepted. And makasakay sa loob ng sasakyan. If they don't change their appearance, they'll have to be on the top load of the van. So that was the situation then, and unfortunately that is the situation even now. And this is their story, no? If you ask a Mangyan if they want to be out of their situation, they will just say yes, but will they they will do something about it? Some of them will just ignore and just say accept it because ganyan talaga kami, mga Mangyan, sabi niya. Yan talaga ang kultura namin. Kayo may iba kayo kasi hindi kayo Mangyan, kami Mangyan kami. Ito yung kultura namin, ganito na kami. Because parang wala silang hope, no? They're very resigned to their situation. And so that gives us an idea bakit gano'n na lang ang pagmamahal yun sa mga Mangyan. Kasi kung yung batang yun nabuhay, Pastora Doreen, ano na yung batang yun ngayon? 24 years old, Pastor. 24. Grabe. 24 years old, diba? At hindi Kaya lang po yun. pala, Hindi lang yon yung kwento ni Neil kanina na just last April, this year. Yung April. Twins. Bago lang yon. Kambal, Pastor. So, and kumbaga, ayun, so very nakakalungkot. Kumbaga talagang kumbaga parang kinukurot yung puso, di ba? Habang nadidinig yung ganyan pala ang sa Mangyan. Siyempre kami hindi namin alam, di ba, kung ano yung nangyayari. Alam lang namin na may mga Mangyan tribes, di ba, na nakikita natin yan, napapanood. Pero yung mga ganyang kwento sa likod niyan ay ganyan pala yung nangyayari, especially yung kanilang mga belief, di ba, na alam naman natin na kung talagang gospel lang, kung mari-reach out sila ng gospel, mababago yan. At gaganda pa. Bukod doon, of course, yung salvation, primarily spiritual, alam nating may pwede tayong gawin pala para umayos yung buhay nila. Gumanda yung kanilang pananaw, magkaroon ng pag-asa. Diba? More than dun sa, sabi nyo nga kanina, parang ang tingin nila, parang hanggang dito na lang kami. Ito lang kami. Ito na kami. Diba? Na pwedeng mabago yung kanilang perspective sa buhay. And that experience broke your heart, Pastor Neil, Pastor Doreen. And yun ang dahilan kung bakit from that time on, we kept on going back to Mindoro to do evangelistic activities. In the first 5 years, kami ng team together with a local church, and we go from village to village to present the gospel to the communities. And then eventually, we were able to meet Mangyan pastors that were, I think they were trained by New Tribes Mission in Oriental Mindoro, and they are very active also as well in doing church planting. So we became partners with them, and we assisted them in training and also growing their churches, like doing evangelistic activities in their churches. And teaching Bible. Yes. Preaching. So these evangelistic activities include the giving of relief, medical missions, and also gospel presentations through drama, singing, and also fun as well for the kids. Now, while you're doing that, you were pursuing your PhD, Pastor Neil. Yes. Hindi yan. Kasi since 1999, while doing masters and while pursuing PhD, we're doing that and pastoring a church as well. I pastored a church in Pasay City. Yes, and Pastor Eric, isa sa mga ginawa ng Diyos sa puso namin mag-asawa ay, alam mo naman, we pursued higher education, ay
yung pag-humble niya sa amin. Kasi isa sa mga powerful experience namin sa mga tao, sa mga mangyan pastor, ay yung the ability to listen to them, the ability to Mm. be humble and not see yourself as somebody who is an expert, but somebody who's willing to learn and to help them realize their value and empower them to do the work themselves. So, since we started, we work alongside with them. Hindi kami yung gumagawa ng work, but we Mhm. train them and we help them to do the work themselves. Ang posture namin palagi parang we are here at your service. No? What do you want to do next year? So we do planning and then we listen to them, even the trainings that they want. Mhm. Kasi they know that we are teaching in the seminary, so they ask us to help them with training. So we ask them what kind of trainings you want, and then we design something for them. And then yun, nag-enjoy naman sila and they're learning a lot. No? And of course, amin ni Doreen, it's really it's quite a challenge because our context is teaching in the seminary. And at that time, we were asked to teach the Mangyans who have very limited formal education. Very They limited, if read, ever meron silang education. Yeah. and some of them did not have education, but they can read and write. So they Yeah. read and write because these are pastors and Christian leaders. So they know how to read and write. So that is our basis. We will assume that they know how to read and write, and then we create a training program, a workshop for them in different subjects. And tuloy namin yung kwento, Pastor Erin, Opo. Pastor Eric. Sige po. Noong 2009, medyo napagod na kami ni Neil kasi 10 years na, no, from 99 to 2009, we've been, pouring out our lives and training and helping them. So napagod na kami. At si Abigail, yung panganak ko, 3 years old, tapos bagong panganak naman ako kay Nathan. And so I thought, as the leader, na siguro tama na yon yung 10 years na investment natin sa kanila. May mga leaders na, may mga na-train na tayo. So pababa kami ng bundok at yung pinakamatandang pastor na tatay nung tinetrain din natin na estudyante sa Sali ngayon, ay sabay kaming bumababa ng bundok at tinatimingan ko kasi sabi ko magpapaalam na ako. Uunahin ko si Pastor Nestor, yung pinakamatanda, out of respect. Kasi syempre, yung kultura natin, magpapaalam muna sa matanda, di ba? So tinatimingan ko, pababa kami ng bundok. Tapos, nagtinginan kami. Tapos sabi niya sa akin, Pastora, hindi mo ba napapansin? Tumatanda na tayong lahat. Sabi ko, o nga, Pastor. So, kwentuhan kami. Kailangan natin ng Bible School dito, Pastora. Hindi ako nakasagot, Pastor Eric, kasi magpapaalam na ako eh. So, sabi ko sa kanya, Pastor, manalangin tayo. At bakit hindi natuloy ng 2009, Pastor Neil? Kasi sabi niya sa amin, Pastor Neil, Pastor Doreen, walang iwanan ha. Sabi niya gano'n. Nakikita mo pa yung mga bundok dyan. Maraming mga village dyan na kailangan pang maabot. At yung mga next generation natin, kailangan natin i-train upang maabot yung mga nandyan sa mga villages na yun. So, yun ang sabi niya sa akin. So, pero hindi kami natuloy na magtatag ng training school o Bible school at that time. Pero ang ginawa namin ay yung patuloy na training na pabalik-balik sa Mindoro. Kasi naramdaman namin ni Pastor Neil na hindi pa kami handa at that time kasi we are a very young family. Kapapanganak ko lang kay Nathan at that time. And hindi lang yon, kasabayan ng we are pursuing our, alam mo na yung higher education, PhD. So, hindi kaya, kasi alam namin na ang commitment, pag nagtayo kami ng school, titira kami doon. Hindi pwede yung magtatayo ka tapos nasa Manila ka naman. So, pero we kept that in our heart. And every year na magkita-kita kami, actually, nakagawa kami ng video about it, nakagawa kami ng prayers na kailan yung Bible school, kailan yung Bible school. Until finally, so in 2018, dami nagtatanong sa akin na, Pastor Neil, you're finishing your PhD. What's next? You're studying your PhD noon sa Oxford Center for Mission Studies sa United Kingdom. Patapos na siya noon, Pastor, 2018. Patapos na po. 2018. Gusto ko lang i-highlight muna yon. Siyempre, hindi biro ang mag-aral ng PhD. Bagamat alam naman natin, may mga nag-invest
sa inyong pag-aaral. At well, Yes. ito nga, si Erwin ngayon sumusulat ng kanyang dissertation. Grabe, Mhm. pinagdadaanan ni Erwin. Mhm. We could only imagine yung challenge ng PhD. Yes, No? alam ko po yan kasi ako ngayon sa Doctor of Ministry. Ay alam ko is another level, 'di ba, yung PhD, at alam ko magastos po din talaga ang magsulat. Ngayon na-experience ko, akala ko basta magsusulat lang. Hindi pala ganoon. 'Di ba? Kailangan mo talaga ng resources para may maisulat. Para paano niyo po kaya napapagsabay-sabay din yun, 'di ba? Naiisip niyong ministry sa Mindoro, may pinapastor ng church, and at the same time pursuing yung PhD. And if I may add, Pastor Erwin, si Sister Doreen ay nag-aaral din ngayon Mhm, mhm. So ng paano nga ba? PhD. Napapagsabay-sabay yan. Actually, Alam ko po napakahirap talaga. Yes. So hindi ko alam paano nyo nagawa, di ba? Alam mo, Pastor Erwin, may kwento ko lang na dumating din kami sa point na we want to give up. Actually, minsan na nasa London si Bishop F. Tendero noon. So Mm. susumbong na kami, parang bakit natin pinapahirapan tong mga sarili natin? Sa nag-usap kami mag-asawa. Pero ang encouragement niya sa amin, sabi niya, kasi huwag niyong iisipin na itong pag-aaral niyo ay para sa inyo. Itong binigay ni Lord opportunity sa inyo. Kasi scholars po kami, kaya nakapag-aral kami. Dahil hindi naman namin kayang pag-aralin ang aming sarili. Sabi niya, this will be your gift for the Philippine Church. So, nag-usap kami ulit na, sige, kahit mahirap, pagsikapan natin dito. At saka ito po pala, Pastor Eric at Pastor Erwin, yung encouragement naman sa amin, kasi meron kaming goal. Ang goal namin, we want the next generation to see that you can be both a scholar and a minister. It can be done. Kasi kung sasabihin nila in the future na yung mga bata na, ay, hindi po namin kaya, sasabihin namin, di ba nakaya namin? Nakaya namin. So, kasi kailangan na sabay po yun eh. You are engaging in scholarship and then you are also ministering. Yung grassroots or ministering sa field. Ito nga tayo ngayon pupunta kasi I could imagine with your academic achievements, no? Modesty aside, given your qualification, maaari kayong kumuha ng komportabling posisyon. And if I may say so, ay high-paying job, no? It's actually, kumbaga, kayo mamimili eh. Given your qualification, kayo mag-asawa pa. Oo nga. Nakita namin yung Maraming invitation. Kaya nga nung 2018, Pastor, talagang may mga invitation na sa akin. Meron pa isang school sa US wanting me to set up their branch here in the Philippines. Mga ganong opportunities ang ino-open para sa amin. Pero yung request ng mga pastor sa amin ay talagang nilagay namin sa puso namin. Kasi noong 2009, isa sa mga dahilan kung bakit nakikita nila na kailangan ng training, nag-struggle na yung mga pastors in putting up new churches Sa bundok. sa mga mangyan communities. Kasi they're being persecuted as well. So if the chieftain knows that you're a pastor, a Christian, ang sasabihin nila, hindi na kayo katutubo, iba na ang paniniwala ninyo, hindi kayo welcome dito. So sarado na yung opportunity sa kanila sa mga Christian, sa mga villages ng mga mangyan. At isa pa, na feel nila na sobrang helpless nila. Kasi katulad din silang mahirap ng mga mangyan, tapos gusto nilang tumulong, wala silang magawa, wala silang maitulong, at nakakatulong lang sila through us, no? Talagang in-acknowledge nila na through us nakakatulong sila. Kasi frontline din namin sila, hindi naman kami palagi ang frontline. So parang nafe-feel nila yung ang ganda nung opportunity na ibigay sa kanila tumulong sa iba, and gusto nilang ganon. And then sabi nila, nagulat lang ako na training ang kanilang ang kanilang solusyon para hindi dole out, hindi dole out. Kundi Ay, gusto hindi nilang nga ma-equip, ha?
Yes, Mhm. yes. Kakaiba yung Mhm. request na yon. Oo nga, Pastor. Kaya nga ako sa tagal ko nang nasa ministry, I've been to pastors organizations as well. Eh, may mga, halimbawa, Bethel, no? Naging din kasi ako ng Bethel. Nag-o-offer kami ng mga training sa mga pastors group. Hindi agad kumakagat yung mga, hindi sila agad nagre-respond kasi hindi ko masabi kung secondary ang training, pero hindi nila nakikita yun ang solusyon para mas maging effective sila sa work nila sa ministry. Pero yung mga katutubo, yun yung nakita nilang solusyon. So it was really an encouragement Mhm. for us. Paano mo nga namang iiwan yun? Ikwento ko lang, Pastor Eric, that when Neil decided, he was still in the UK, that this was in 2018, as a pastor's wife, Pastor Eric, natakot ako. Sabi ko, oh my Mhm. Lord. Mhm. Alam ko kasi what will entail the decision. Mhm. Magre-resign sa church, magpapack Mhm. up, pupunta sa Mindoro. Pero isa sa statement na hindi ko makakalimutan na sinabi ni Neil, if we will not do this, who will? We're the ones who are trained for, curriculum development. We're the ones who are Mhm. trained in Bible and theology. If we will not help these Mhm. people, who will? Kasi they've been waiting for, at the time, 10 years na, no? Mm. Walang nagtatatag ng quality Bible school dun sa place nila. So, kaya pumayag po ako in prayer to set up the Saleng Leadership Institute. Primarily, Ayun. Pero isa pang dahilan, no, nung din ako ng Bible school, sabi ko kay Doreen, hindi tayo magtatatag ng school, sabi ko sa kanya. Mhm. Kasi ang hirap eh. Mhm. Nakikita ko yung presidente ng school talagang lumalagari just to Mhm. administer and raise funds. It's really difficult. So yun, pero it's very ironic na ito yung ni-request sa amin ng mga katutubo. So sabi ko, si Lord may sense of humor talaga, yung sometimes ayaw mong gawin, yun talaga, yun yung doon kanya dinadala. And at the same time, while we were praying as well, meron kasi kami ni Doreen na feel na discontent din sa and aming gap, work. no? Oo. Yeah. Mhm. Kasi may nakikita kaming gap sa formal theological education training at sa mga grassroots work. Yeah. Kasi I Mhm. work with the urban poor in Pasay City, sa mga estero nakatira, with the Mangyans. And then I know people who are also working in rural areas who are struggling, and I observe what training do seminaries provide to help the leaders address this. So isa na 'yon. Pangalawa, parang mayroon din inaccessibility ang mga seminary. Not only in terms of cost and location, but also because of the academic level that yung standard and Mhm. approach, Mhm. standard and approach Of ng course, oo. academe natin ay hindi Mhm. akma sa maraming Filipino Christian leaders and pastors. Mhm. So una, yung halimbawa, yung the language that we use, yun na lang, sa language, no? Uh, Mhm. Inglesan tayo sa seminar. Mhm. Hirap Mhm. doon pa lang, hindi na makapasok yung maraming mga Pilipino. So Mhm. we've been wanting to do something different and na makakapag-provide ng theological training with our level, no? I would say, with I would say quality, no? With quality, but at the same time reachable sa mga taong hindi Mhm. nakakaabot sa seminar. By the way, Pastor Eric and Pastor Erwin, no, itong level ng mga estudyante namin sa Saleng ay karamihan po hindi high school graduates. May grade 3, Mhm. grade 6, Mhm. and yet they are able to, to have the skills. Kasi kami ni Neil as professor sa seminary for more than 22 years, hindi namin binaba yung quality. Ang ginawa Mhm. namin ay naging creative kami para ma-access nila yung quality education dun sa level na kaya nila. Mhm. At Mhm. kung tatanungin niyo po, noong ginawa namin yung proseso on starting this school ay pati yung curriculum ay tinanong namin sila, mga pastors, Mhm. no?
we could have Mhm. written the curriculum in one go. Kasi, syempre, mga Mhm. PhD, ano? Copy-paste din. Oo, Kukuha oo, ka sa mga Bible school, oo, seminary, compare. Oo naman. Kasi I wrote curriculum for Bethel. yes. Ayun, oo. I help facilitate yung CHED accreditation. And also, even with ASCM, I'm familiar with the accrediting process. So alam ko yung familiar ako sa mga curriculum. Yeah. Pero ang sabi ni Neil sa kanila, kung ang iniisip nyo ay kokopya kami at gaya-gaya lang tayo sa ibang school, hindi kami ang kailangan nyo. Yun ang sinabi ni Neil sa mga Mangyan leaders who are requesting for this Bible school. So what we did, 1 year, Pastor Eric, Pastor Erwin, yung curriculum writing namin and curriculum development, 1 taon na ginawa namin with the Mangyan leaders. Talagang hinintay namin. Kasama sila. Oo, kasama sila. Mga tanong na, what are your challenges in the field? What are your challenges in your tribes? Pangalawang tanong, what is your ideal graduate? Pangatlong tanong, ano sa tingin niyo yung mga training na kailangan nitong ideal graduate para masagot yung mga challenges niyo sa field na ito? At ano yung experience natin doon, Pastor Neil? Ang ganda yung experience namin kasi tapos shinare ko sa kanila yung 3 aspect, no? Knowledge, skill, and attitude. No? Or character. No? And yun yung Framework. tinagalog ko yun. Tapos tinanong sa kanila, anong ugali, anong kaalaman, anong kakayahan ang kailangan para ma-address yung mga bagay-bagay. So nagsuggest sila at nakabuo kami ng 5 categories. Una, syempre yung Bible given na yun. So, nandun na yung they want to be able to understand the Bible, interpret, and then teach and preach the scriptures. So, ayun. And then, nag-share na rin ako, no? Meron kasing pinag-uusapan theology, no? Alam ko, kayong dalawa, interesado kayo sa theology. Pero sabi ko, sa level natin, hindi tayo magkakaroon ng theology subject. Kasi pwede yan pag-aralan pagka medyo nahasa na kayo sa scripture, no? Lalo na pinoprovide naman ito ng mga seminary. So sabi ko, magfo-focus tayo dahil hindi naman mahaba yung panahon natin. Magfo-focus tayo sa Bible stories, o yung scriptures, and then naka-integrate nun yung theology. So para palaging may concrete example yung theology natin. So sinasabi ko sa kanila, we'll train them to theologize in a sense. Wow. Ano yung kakaibang ginawa nyo rito? Sabi nga ninyo, this will not be your typical Bible school kasi may mga nakikita ko na mga pagtatanim at iba pang livelihood doon sa Saling. Kasi sabi ko nga po, Pastor Lima, no? So yan yung una, Bible. And then secondly, they ask us that their graduates should have cultural appreciation and awareness. Kasi the Mangyans are 8 tribes sila within the Mangyan group. And they speak different languages. Different culture Different culture. Different clothes. So may awareness and appreciation. Appreciation kasi, Pastor, marami sa mga katutubong Kristiyano talaga naman totoo. Iniwanan yung pagiging katutubo. Kasi sa sobrang naranasan nilang discrimination. Actually, meron nga silang kanta, Pastor Eric, na maaawa ka kung maririnig mo. Ang sabi ng kanta, kami mga Mangyan, kami tao rin naman. So they felt that they are not treated as human beings because dahil sinasabi nga may buntot yung mga Mangyan. Oo, because of discrimination. So marami sa kanila ayaw nang maging Mangyan. Ayaw, iniwan na yung mga songs, iwan na yung mga poetry na magaganda. Karamihan sa mga Mangyan pastors hindi na bumabalik sa bundok na mag-evangelize. Kasi sasabihin nila, ayaw rin naman nila eh. Parang pinagpag na nila yung kanilang parang gano'n siguro yung naisip nila, no? Pinagpag na nila yung kanilang, ang tawag doon, yung alikabok sa kanilang paa, no? Kasi sa isip-isip nila, we've done our part, no? Ayaw nyo, di wag. And then doon sila sa tatanggap sa kanila. Yung Bible, cultural appreciation, ano pa po? Oo. And then because of the cultural appreciation, kami rin nag-isip kami, how do we do that? No? Kasi hindi naman intercultural studies ang training namin, biblical studies ang training namin.
Pero we were able to be trained under Dr. Charles Madinger sa Institute for Orality Strategies. Mhm. So, ang tawag namin ngayon dito ay integrative learning at ito yung paggamit ng mga uh, culturally embedded learning and communication strategies. Tapos ang nangyari, Pastor Eric, noong siyempre tinuturo sa school yung biblical foundation of culture, that culture is God's gift to you. Binalikan nila yung mga poetry, yung ambulong, binalikan nila yung mga songs, binalikan nila yung clothes. Kung makikita mo dun sa webpage namin, talagang yung nagbabahag, in their presentation of the gospel. At parang it's so powerful na biglang nag-open yung mga Mangyan communities, yung mga chieftain, biglang parang nakarinig ng kwento na ang gamit yung salita nila, hindi Tagalog, yung Alangan Mangyan. At kaya, punta ka na sa number... And then, so sabi nila, thirdly, we have integral mission. Inclusive here yung community development strategies, community organizing, project proposal writing. The Mangyans told us, Pastor, palaging we always feel helpless in helping our communities to address malnutrition, hunger, poverty, and then health issues sa community namin. Sabi niya, ayaw namin na yung next generation maging helpless. Kasi naranasan nilang ipamukha sa kanila na wala. Kasi mga seasoned pastors to na katutubo pastor, no? Napamukha sa kanila na wala naman kayong pagkakaiba sa amin, wala naman pakinabang ang community namin sa inyo. So, wala silang platform, no? And hindi rin sila wala silang authority to speak. Hindi naman sila chieftain, no? So, actually, nagulat kami ni Neil na hindi tinuturo sa mga churches, Pastor Eric and Pastor Neil, that the church, Pastor Erwin, that the church has to address this. Kasi what happened is the church surrendered this right to the government. Pero dahil binalikan namin yung Great Commandment, Great Commission, biblical basis, nakita nila na ang church pala dapat salt and light sa community. Kasi may church na dyan sa tribong yan, gutom pa rin yung mga bata. May church na dyan sa tribong yan, walang improvement sa livelihood or sa buhay. So at hindi masosolve yan ng relief operation lang, yes, ng dole out. Yes, hindi. So nakita nila yon. So sabi nila, you train us kung paano maging sensitive, ano yung mga pwedeng gawin. Ay, nakakatuwa, Pastor Erica, kasi nakita na nila na, ay, may pwede palang gawin ang church sa poverty alleviation. Yung isa namin, punta na tayo sa number 4, no? Kasi meron kami agriculture and entrepreneurship. So nakita nila yung ancestral land, ang laki-laki. Pero kasi hindi sila nagtatanim. Bakit hindi sila nagtatanim niya? Kasi nomadic ang kanilang culture, Pastor. So pagka may resources sa isang lugar, nandun sila. Pag wala na yung resources, lilipat lang sila because they own a lot of land. No? Kaya lang, dahil nga lumiit na yung mga na-encroach ng iba-ibang mga tao, yung kanilang mga ancestral lands. So, yung mga bundok, hindi masyadong fertile, doon na lang sila. So, hindi na enough sa kanila yung iikot na lang. They have to change. Kaya lang, hindi rin madali ang change. So, ang ginagawa namin sa school, yung school parang laboratory. Sinisimulate doon. So, sa school, meron kaming vegetable garden. Tapos, dadalhin nila sa community. Isa sa mga success story namin ay yung tribo ni Adan, ni Pastor Adan. Isa sa estudyante namin, nagtatag siya nag-vegetable garden sa kanyang community. Tapos, may project din siya sa rice, sa food share sa bigas. At nakakatuwa, biglang yung chieftain na ayaw sa kanya noon, pinapaalis na siya doon. Best friend na niya. And the whole family of this chieftain attends church. At isa sa mga indirect message na sinasabi ng mga tribo sa mga pastor, sa mga estudyante natin ay yung pakinabang ng church sa community. Na nakita nila na ay concern pala ang church sa nangyayari sa community natin. Mas naramdaman yung pagmamahal. Naramdaman yung pagmamahal. Kaya, punta na tayo sa number 5 sa pillar ng curriculum namin. And of course, yung church planting. So,
Ang paniniwala ng grupo kasama yung mga mangyan ay yung simbahan na magiging hub of discipleship ng buong community. So aggressive sa church planting, and these are all integrated in the church planting activity. No? Like for example, when a vegetable garden is being set up in the house of our student in the community, yung mga kapitbahay mag-oososyo, titingin, anong nangyayari dyan? So nanggagarden. Pag may bunga na, pwede nang bigyan ni student yung kapitbahay, and then tatanungin siya, gusto mo bang magkaroon ng ganitong garden sa sa bakuran mo? Tapos sasabihin niya, alam mo ba kung sino ang unang-unang lumikha ng halamanan? Naging Bible Unang story panahon, na. wala pang halamanan. Pero may nilikha ang Diyos na halamanan. Ang pangalan niya ay Eden. Tapos tuloy-tuloy na yung kwento tungkol sa paano nag-provide ang Panginoon kina Adam and Eve, and how God showed their love through that expression of providing. So, And our students organize the community for a community vegetable garden na ang produkto ay kakainin ng buong community. So doon nagiging salt and light yung mga estudyante natin. Kaya ilang church na ang na-plant ng mga estudyante natin? So sabi ko nga in 2009 they were struggling. We started our school year in 2022. In just a span of 1 year, our students were able to set up 16 house fellowships. So these are in communities where used to be rejected ang any kind of Christian activity. And of course, marami rin tayong ka-competition diyan, iba-ibang relihiyon, kanya-kanyang gimmick. And somehow nangunguna sila, no? Pero this time tayo ang yumayanig dun sa mga kinakabahan daw yung ibang mga religious group because of our students, no? Because they are being welcomed in the community, and they are able to set up house fellowships, no? Ang isang household dun, Pastor Eric, ay merong mga 3 to 4 families. And isang family mga 5 to 8 people. Okay? So isang household yan. Pero syempre yung kapitbahay makikinig din ng kwentuhan, makikinig, and very local, Pastor Eric, no? They will share the story in the form of kwentuhan, Bible story in the form of kwentuhan. They will study it. They will be sharing kamote together, or saging na saba, or nami, their staple food, together. They will have coffee together, and everyone is enjoying the study of the script. They will sing together the ambulong, cultural songs. At Pastor Erwin, isa sa importante sa amin ni Neil as theological educators ay inalam talaga namin, how do you learn? How does information transfer from one person to the other, or from one generation to the other generation? Kasi sabi namin, Neil, magsasayang lang tayo ng oras kung magle-lecture tayo, but at the end of the day, it's not... Titigil din. Oo, hindi ito yung paraan ng paano sila natututo, at hindi to yung effective na paraan para mai-transfer natin yung Bible stories from one person to the other. So mahaba din yun na pag-aaral namin mag-asawa. How do Kaya 1 year din. Kaya 1 year yun. Talagang inaral namin, tumambling kami dito. And na-achieve namin ito by training local facilitators. Kasi sila yung familiar sa kultura. So, sila yung consultants. Sila yung kinoconsult natin. And then, of course, I also teach them how to develop the training program. Sila de-develop, kino-coach ko sila. And ako, kampante ako na it's very appropriate because they know their culture very well. And medyo advantage din yung limited formal education kasi konti lang yung mga baggages. Totoo yan. So talagang ano siya, equipping and empowering. Kasi sila talaga. Yes. Kasi may nadinig din po ang ganyan na when we reach yung mga tribes, sabi, hindi naman talaga tayo yung mapapakinggan yan eh. Kailangan may maitrain ka dahil sila rin yung makaka-reach out dun sa mga kasama nila. Kaya tama po. Marami ako napupulot na pwede ko isama sa aking dissertation. If we tell our story, they will just say, that's your story, you're different. Yeah. Iba kayo, iba ka. The tribe will say, naging successful ka kasi Tagalog ka. Oo. Pero they're seeing their fellow mangyan
having a different kind of story, a story of Mhm. hope, salvation, Transformation. transformation, empowered person, no? Sabi nila, katutubo siya. Ibig sabihin, kaya ko din. Yung kwento niya, pwede ko rin maging kwento. And then dahil sa curiosity niya, sabi niya, paano ba maging yung kwento mo maging kwento ko? Gantong simula yan. Simula yan sa Panginoon Jesus. Yeah. At gusto ko Powerful. lang, gusto ko Oo. lang ikwento, no, Erwin and Pastor Eric, na yung first year of operation namin, namili na talaga kami ng future teachers nitong school. Nag-train na ako ng registrar namang yan, hindi high school graduate to ha. Nag-train na kami ng librarian, nag-invite pa ako ng librarian para i-train. Yung admin assistant ni Neil, mangyan din. Yung business finance manager, tinuro ang maggawa ng resibo, mag-Excel. Kasi ang sabi namin sa kanila, you have to learn this as fast as you can so that we can live as fast as we can. Kasi this is your school. We want to empower them so that they will realize na kaya namin. We empower them to do the ministry. Taga-kwala kami. And somehow, Taga-steer. what we are doing, kami ni Doreen, parang we're having experience in pioneering schools that are creating a localized training program for the locals so that they will effectively reach their communities. That brings me to my final question in the few remaining moments that we have. Yes. Ano ang vision na in the future, as you have mentioned, pioneering ito, hindi ito matatapos sa saling. Ano po ang vision ninyo for the future dito sa inyong naging effort? It was really our hope to create something that will benefit the many Filipinos, Christians, that are willing to reach their communities, doing the Great Commission with the use of resources, not only in terms of finances, but also the local resources available so that the gospel will be received. It will be processed in the minds of the people in the way that they're used to. I mean, hindi nila i-change yung processing method nila, but they're using the local processing method. They will remember it. We are able to use memory tools that are available in the community, and they will be able to pass it on. Meaning that hindi ba tumitigil sa isang tao yung gospel, tsaka yung discipleship making. Madi-diffuse siya na naturally, organically. Hindi yung masyadong, pino-force mo, kundi organic yung pag-diffuse, pag-kalat, kasi people will be very excited of this beautiful thing. Ang Saling Leadership Institute ay ang pioneering project. It's an innovation. It's an answer dun sa gap, dun sa lacking na nakita namin na training from seminaries and theological schools. And our hope is for God to bless the Saling Leadership Institute so that we'll be able to replicate it sa iba't ibang tribo, at hindi lang sa ibang tribo, no? Sa mga churches all over the Philippines, to continue to challenge educational institution to be sensitive to the context, to the sensitive dun sa mga challenges ng mga estudyante na lumalabas sa atin. At siguro naman dun sa more than 22 years na experience namin ni Neil sa formal education, ay siguro naman may karapatan tayo magsabi na may mga nakita talaga kaming mga gaps. So ito yung paraan namin to really bless the Philippine Church, and hindi lang siguro sa Philippine Church, sa the churches, the body of Christ all over the world, to have this process, to come up with the process to really address yung mga needs. Kasi kung titingnan natin, bakit 2% pa rin ang Kristiyano sa Pilipinas? Parang even sa Asia, more than century na tayong nandito. So siguro ngayon ay isipin natin ano yung mga kailangang baguhin, ano yung mga kailangan na maging honest tayo na sabihin na baka kailangan maging innovative tayo at maging lawakan natin yung mata natin para makita natin na may mga paraan
na pwede nating gawin para matugunan itong pangangailangan na ito. Napaka kamangha-mangha ang ginagawa ng Panginoon sa pamagitan ninyo, Dr. Neil at Pastor Doreen. At sa mga taga-subaybay natin na nais maging bahagi nito, makipag-ugnay lang po sa amin at i-connect namin kayo sa Saleng Leadership Institute. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa isa na namang mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aming pong YouTube channel, paki-like, paki-share kung kayo napagpala at paki-hit po ang notification bell para po wala kayong ma-miss na episode po namin sa Expositors Edition. Maaari din po kayong sumunod sa amin sa Facebook at sa Spotify. Ang Expositors Edition ay mapapakinggan din po dyan po sa Bicol Region sa CARE 104.3 D-Way FM at maging sa Mindanao Region dyan po sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.